Wala nang atrasa ng pagsasampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Pero paglilinaw ng Ombudsman, hindi pinag-iinitan ang senador sa kaso. Si Juan Antonio, nakatutok. Iginagalang ng Office of the Ombudsman ang malaking pagtitipon sa EDSA ng religious group na Iglesia ni Cristo na nagpahayag ng kanilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Si Marcoleta ay nakatakdang kasuhan ng Office of the Ombudsman ngayong linggo. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang utos para hanapan ng kaso ang senador. Our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by I don't know what team, and the work was good. So I said, we will find a case. Matatandaang inamin ni Senador Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa tatlong individual matapos ang investigasyon ng Commission on Elections. Hindi kasi idineklara ni Marcoleta ang naging donasyon dahil ibinigay lamang ito ilang araw bago ang simula ng kampanya para sa 2025 elections. Ibinasura ng COMELEC ang reklamo pero hindi naman nakalampas yan sa Ombudsman. Mismong si Ombudsman Remulla ang nag-anunsyo ng pagsasampa nila ng kasong plunder sa senador matapos ang naging rekomendasyon ng kanilang Field Investigation Bureau. I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalo na ito yung example na gusto ng tao, mataas man o mababa, patamaan sa atin pag mali ang ginawa. Hindi naman raw iaatras ng Ombudsman ang nakatakdang pagsasampa ng kaso sa senador ngayong linggo. Tatlo pong transaction po yun na nagbigay. At admitado naman po yung mga donors na nagbigay naman din sila. And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit hindi po niya na-deklara sa SALN, neither niya dineklara sa kanyang SOSE. Sinusuportahan naman ng Ombudsman ang paglulunsad ng kauna-unahang National Anti-Corruption Strategy ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. May tuturing anya itong oportunidad para sa mga public officials na maibalik ang integridad at tiwala sa public service. Juan Antonio, IBC News.